Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa Reformed Baptist Distinctives o yung ating pagkakaiba sa ibang denominasyon o sa ibang katuruan. Sa mga nakaraang linggo o buwan, napag-aralan natin yung mga Orthodox faith, yung Evangelical, Reform, at tayo po ngayon ay nag-aaral patungkol sa pagkakaiba natin pagdating sa mga doktrinang itinuro sa atin ng mga Puritans. At paalala lamang po muli, no, ang ating pamantayan sa ating pagkakaiba ay hindi dahil ginusto natin na maiba lang o nakikiuso lang, kundi ito kasi yung nakikita natin sa salita ng Diyos. So, ang ating pangunahing pamantayan ay salita pa rin ng Diyos sa tulong ng mga kapatid nating nauna sa atin, yung historical lineage natin, katulad ng ating pinag-aaralan sa Puritans. At nakita natin sa Orthodox teaching, nandoon yung Trinity, nandoon yung hypostatic union, at maging ang resurrection ni Christ. Kailangan po nating panindigan yung tatlong bagay na yon, dahil kung hindi natin paninindigan yung Orthodox faith, pwede tayong mabansagang mga heretiko or mga mali o huwad na pagtuturo. At syempre, pinag-ahalagan din natin yung evangelical teaching natin na alam natin ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. At nakita natin na si Kristo lamang ang ating pamagitan at ang kanyang paghaliling kamatayan ay siyang ating sinasampalatayanan. Nakita rin natin yung Reformed teaching, yung pagkakaiba natin, pagdating natin o pagtingin natin sa sola scriptura na ang salita lamang ng Diyos ang natatanging hindi nagkakamaling pamantayan natin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Meron tayong pinaniniwalaan din na sola gratia, na ang pagliligtas ng Diyos ay biyaya lamang mula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggan, kundi puro biyaya ng Panginoon. At nakita rin natin yung kahalagahan ng sola fide, kung saan ang tanging paraan upang ariing ganap ang isang tao sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa gawa ni Kristo. At nakita natin ang solos Christus, yung exclusivism na ating pinangahawakan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. So nandito po tayo muli sa Puritans at ang mga Puritans po, ito po yung mga kapatid natin na nagnais i-purify, doon nanggaling yung kanilang Puritans na pangalan, yung Church of England. So dahil ang Church of England ay hindi nag-subscribe sa kabuuan ng reforma, kundi nananatili pa rin yung kanilang Roman Catholic na pagkilos, sabi ng mga Puritans, hindi. Kailangan tayo ay bumalik sa salita ng Diyos. Nakita po natin yung balance ng kanilang theology at ng kanilang practice. So, ito po mga taong ito, nakita natin, napakatalinong mga tao. Sila po yung nagpasimula ng Harvard, nag-aral sila sa Oxford, at pero hindi po naging dahilan yon para magmataas lamang sila, kundi sa kanilang karunungan, isinabuhay nila yung kanilang nalalaman. No? So nakita natin yung kabanalan ng Sabbath, pinag-aralan nila ng gusto, at ngayon pinag-aaralan din natin yung regulative principles of worship. Yung alam natin na ang dapat ginagawa natin sa loob ng iglesia ay dapat mga inutos lamang ng Diyos at hindi sa kung ano lang ang gusto nating gawin. At syempre last week, nakita natin yung pangkalahatang kabanalan sa buhay at sa iglesia. Nakita natin yung kabanalan na hindi lang sa loob ng church, kundi ang kabanalan maging sa tahanan at kung saan man tayo dalhin ng ating mga paa, ay dapat tayo ay namumuhay na ayon sa kabanalan. Ngayon, ang huli po natin pag-aaralan dito sa Puritans ay ang panganib ng pagtalikod sa pananampalataya. Okay? So, ang pagtalikod po sa pananampalataya ay isang mapanganib na bagay at ito po ay binigyan diin ng mga reformers nung panahon nila. Sa English po, ito po yung tinatawag na apostasy. No? Apostasy. Pag sinabi po nating apostasy, sino pong makakapagbigay sa akin ng kanilang unang kaalaman patungkol sa apostasy? Walang mag-chat GPT, ha? Talikod, di ba? Binigay ko na sa sa title. Pagtalikod, apostatize, no? Ibig sabihin po niyan, defection, pag-revolt, or standing away. Pag sinabi natin standing away, tumatayo ka, hindi doon sa kung saan ka tumayo, kundi malayo doon. So, nag-apostatize ang tawag doon. Ang problema po kasi ngayon,
sa panahon natin, meron po silang, may maraming tao, maraming Kristiyano, ang merong maling pangunawa pagdating po sa kanilang assurance ng kanilang kaligtasan o ang kanilang katiyakan sa kaligtasan na meron sila. No, iniisip nila na sila ay ligtas. Marami pong naging kampante sa kanilang kalagayan bilang mananampalataya. No, baga nakita nila na ako'y ligtas na at dahil doon, hindi na sila namuhay ng maayos. Kumbaga naging kampante na sila. Ang naging basis nila ay dahil nagdesisyon sila na para sa Panginoon ng kanilang buhay at dahil sa kanilang desisyon, binigyan naman sila ng false assurance ng ibang tao. Naalala natin nung bago tayo napunta sa Reform, meron tayong sinusunod na panalangin, di ba? Lord, yun, yung tinatawag nating sinner's prayer. At pagkatapos ng sinner's prayer, anong sinasabi natin doon sa mga taong nanalangin ng sinner's prayer? Anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Dahil binigyan natin sila ng ano tawag nito? Ng garantiya, ngayon, naging kampante sila, ay, talaga, ligtas na ako, salamat. Kahit hindi totoo yung kanilang panalangin. Kumbaga, feeling nila sila ay ligtas. Ngayon, ang mga Puritans po, itinuro nila ang isang biblical at pastoral na katiyakan sa kaligtasan na, yun yung pagkakaiba, nakatuon po sa kabanalan. No? Yung iba kasi, ang kanilang katiyakan ay dahil mayroon lang nagsabi sa kanila na sila ay Kristiyano na. Pero ang sinasabi ng mga Puritans, ay mapapatunayan mo yung katiyakan sa pamamagitan ng iyong kabanalan. So, tignan natin ang ilang mga maling pananaw. Meron po dito yung Roman Catholic view. Sa kanila pong pananaw, alam natin ito, walang matibay na katiyakan sa kaligtasan sa buhay na dito sa lupa. No? Kaya pagka tinanong mo yung mga Katoliko, ikaw ba ay pupunta sa langit? Anong sagot nila? Sana. Diba? Sana, ginagawa ko naman yung mga ginagawa ko, diba? Tingin ko naman, lalagpas naman yung ligtas points ko. Diba ganun yung lagi sinasabi ng mga nakakausap natin sa Roman Catholic Church? Sana. Sabihin, hindi sila sigurado kung sila ba ay pupunta sa langit. At ang turo po ng Roman Catholic Church, ang kaalaman sa kaligtasan ay pagka nandoon na sa araw ng paghuhukom. Doon mo palang malalaman kung talagang ligtas ka. No, doon palang makakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Ito po ay nakabatay sa kanilang salvation o sa kanilang salvation by merit or by works. Ibig sabihin, sa buhay na ito, kailangan nilang magpakabuti, gawin ang lahat ng mga maayos na dapat gawin para pag humarap na sila sa harapan ng Panginoon, saka lang nilang masasabi sa kanilang sarili na, ako ay ligtas na. Kumbaga, sa isang doktrina yung, ano tawag nito, merong balancing scale, no? Titignan ng Diyos, nandun si San Pedro, kunwari, may dalang manok, no? Ewan ko kung bakit manok, hinabol na ata yung manok. So, hawak-hawak niya yung manok, tapos nandun na yung scale. Pumunta ka na ngayon, titimbangin nyo ngayon yung madami mong mabuting gawa, at saka yung mga kasalanan mo. Pag mas marami yung ginawa mong mabuti, ligtas ka na, sige, pasok ka na, dami mo nagawa mabuti. Pero pag mas madami yung kasalanan, kasama, magdidiwang kayong dalawa ni Satanas doon sa impyerno. No? Pero, tandaan natin mga kapatid, ang sagot natin doon, ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ay isa pong uri ng pagmamatuwid. Hindi po yun yung ebanghelyo. Hindi po yun yung good news. No? Bakit pagmamatuwid? Kasi pag humarap ka sa Panginoon, anong ibibida mo? Yung mga gawa mo. Magrereklamo ka ngayon pag sinabi ni Lord, nahahatulang kita na sa impyerno ka na. Ano gagawin ng mga nagmamataas sa kanilang sarili? Ano sabihin nila? Magrereklamo sila. Nabasa natin sa Mateo chapter 7 yan, di ba? Hindi ba, Lord, kami yung nangaral ng ganito? Hindi ba kami yung gumawa ng ganito? Nagpagaling kami sa pangalan mo? Ginawa namin yung mga bagay nito. Anong pinagyabang nila? Yung kanilang mga sariling gawa. Pero hindi po yun ang ebanghelyo. Kaya nga sabi sa Galatians 2:16, at nalalaman natin, alam po ba natin? Ang alin? Na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautisan. Saan daw? Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang
ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ang sinasabi naman po dito mga kapatid, ang pagsunod sa kautusan ay hindi po nakapagliligtas. Hindi mo kayang tumbasan ng mabuting gawa lahat ng iyong kasalanan. Tandaan natin yan mga kapatid. Kumbaga, lagi ko sinasabi o ginagamit ko ilustrasyon, kung basihan ng Diyos ay ligtas points, nasa negative ka. At kahit na anong dagdag mo, hindi nababawasan. Actually nga, nadadagdagan pa ng negative. Kasi yung paggawa ng mabuti ay hindi dahil pagpapasalamat sa Diyos, kundi hinahanap mo yung benepisyo. So, hindi nababawasan, nadadagdagan pa. Kaya nga, sabi ni John Owen, there is no broader way to apostasy, pagtalikod, than to reject God's sovereignty and to suppose that whatever God require of us, we have power of ourselves to do. Kapag iniisip natin na kaya nating gawin lahat ng inuutos ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, nag-a-apostatize na tayo. Sabihin, wala na tayo, hindi na tayo nakatayo doon sa katotohanan. Malayo na tayo sa katotohanan. Okay? So yung po yung tinuturo ng Roman Catholic Church. Kaya wala silang katiyakan. Kasi nakabase sila sa kanilang gawa. Nakikita nila, palagi silang palyado. Ang dami nilang ginagawang mali. No? Kaya hindi sila kakaroon ng katiyakan. Pangalawa, meron po yung decisionistic view. Decision. Ito naman po, yung katiyakan ay nakabatay sa maling unawa ng one save, always save. O dahil sa kanilang desisyon at pagtanggap ng pagdeklara sa kanila ng kaligtasan, kahit mamuhay na sila sa kasalanan, dahil meron ng deklarasyon ng kaligtasan, panatag sila. Isa po itong warning sa mga Reformed churches. Marami po, dahil dito sa doktrina ng one save, always save, tingin nila okay na sila. Kahit na gumawa sila ng maraming kasalanan, dahil iniisip nila, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, walang pagbabago sa kanilang buhay, one save, always save, one save, always save. Kaya ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, sila ay yung mga tumalikod, wala na sila sa katotohanan. Hindi po yun ng katotohanan. Dahil ang assurance po ng kaligtasan ay sa gawa ng banal na spirito, hindi ng tao. Sino po ang nagbibigay daw ng assurance ng salvation natin? Ang Diyos mismo. Si Lord mismo nagdedeklara sa atin. Ngayon, idideklara ba ng Diyos na ikaw ay sa Kanya kung namumuhay ka sa kasalanan? Siyempre, hindi. Kaya nga sinabi po sa Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. May anak pa ba ng Diyos na mabuhay na bilang mga anak ng demonyo? Meron bang ganun mga kapatid? Wala. Kaya kung iniisip natin na tayo ay anak pa rin ng Diyos, kahit na ang buhay natin ay anak ng demonyo, tayo po ay wala na sa katotohanan. No? Malayo na tayo, nag-apostatize na tayo. So yun po yung pangalawa. Pangatlong maling turo, dito na tayo medyo mag-iingat, sa Reformed view. Okay? Alalahanin natin yung Reformers ay iba po sa Puritans. Sino po yung mga Reformers? Yung mga nauna na pagbalik. At ang naging anak ng Reformers ay sino? Yung mga Puritans. Bakit may mali ang mga Reformers? Ito po yung turo ng mga Reformers. Sa kanila, ang katiyakan ay kailangan sa nakaliligtas na pananampalataya. Ibig sabihin, kung hindi ka tiyak sa iyong sariling pananampalataya, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay ligtas. Dahil po sa paglaban sa Roman Catholic doctrines, sumobra ang pagpapahalaga ng Reformers sa katiyakan o sa assurance. No? Kasi nilalabanan nga nila yung mga Catholic, di ba? Sabi ng Catholic, walang katiyakan. Ang sabi naman ng mga Reformers, hindi, may katiyakan. At kung wala kang katiyakan, hindi ka tunay na mananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, ang katiyakan sa kaligtasan ay hindi po esensyal sa nakaliligtas na pananampalataya. Magkaiba po yan. Yung assurance ng kaligtasan at doon sa nakaliligtas na pananampalataya. Tingnan niyo yung Marcos chapter 9 verse 24. Sabi dito, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako
Pero ang sabi niya, tulungan mo ang kawalan ko ng... Parang weird, di ba? Sabi niya, sumasampalataya siya. Tapos ngayon, sasabihin niya, tulungan siya sa kawalan ng kanyang pananampalataya. Ito po yung tension sa isang mananampalataya. Merong pananampalataya sa Diyos, pero merong kakulangan ng katiyakan sa kanyang pananampalataya. Okay? Ang mananampalataya po, ang punto po, ay pwedeng magkaroon ng pagdududa. Sabi po ni Pastor Noel, ito po yung tension of belief and unbelief sa isang mananampalataya. Tingnan nyo sa ating 1689. So, para makita ninyo na hindi ko po inimbento ito, galing kay Pastor Noel ito. 1689, chapter 18, paragraph 3. Tingnan nyo, ang walang kamaliang katiyakan ng kaligtasan ay hindi isang lubhang kailangang bahagi ng pananampalataya. Maaring maghintay ng matagal ang tunay na mananampalataya at makipaglaban sa maraming pagsupok bago niya makamtan ang katiyakan. Nakita niyo mga kapatid? Totoo siyang mananampalataya, pero hindi garantiya yon na meron na kagad siyang katiyakan. Kailangan niyang makuha iyon o makamtan sa pamamagitan ng pagkipaglaban sa maraming pagsubok. At kung titignan niyo yung paragraph 4, maaring manghina o, ano sabi? Mawala ang katiyakan ng kaligtasan ng mga tunay na mananampalataya. So yung tunay na mananampalataya, ang sabi dito, pwede daw manghina yung kanilang katiyakan at mawala yung kanilang katiyakan ng kaligtasan kahit na sila ay tunay ng mananampalataya. At tingnan natin yung mga dahilan. Una, sabi dito, kapabayaan sa... So pag nagpapabaya tayo sa ating mga means of grace, pwede tayo magkaroon ng maraming doubt sa ating mga sarili. Nangyari na po ba sa inyo to sa inyong lakad bilang mananampalataya? Yes, di ba? Pero hindi po ibig sabihin na nag-doubt ka, ibig sabihin nun, hindi ka na tunay na mananampalataya. Pero dahil nagpabaya ka, yung grace na magkaroon ka ng katiyakan sa iyong kaligtasan nawawala kasi nagpapabaya ka. Isa pa, pagkahulog sa isang kasalanan na sumusugat sa kanilang budhi at pumapaghiti sa espiritu. Pag meron tayong ginawang kasalanan na mabigat, alam natin na bumabagabag sa ating isipan at puso, nagkakaroon ngayon tayo ng doubt, sabihin natin, totoo ba talaga akong mananampalataya? So yun, dahil gumawa ka ng kasalanan, nagkaroon ka ngayon ng doubt sa iyong pananampalataya. Isa pa doon, yung isang biglaan at mahigpit na pagsubok. Di ba? Pag nagkaroon tayo ng biglang pagsubok, iniisip natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? Nandiyan pa ba ang Diyos sa akin? May pakialam ba sa akin ng Diyos? Nakakuha natin yung mga bagay na ganon. At syempre, meron din yung pagkubli ng Diyos mismo sa kanyang muka at kahit na ang mga natatakot sa kanya ay tila wala sa kanila ang presensya ng Diyos. Tingnan natin yung buhay ni Job, di ba? Siya ay mananampalataya. Pero nung nag-withdraw, umalis ang Diyos, inalis ng Diyos ang kanyang presensya sa kanya, anong nangyari kay Job? Ang dami niyang mga question sa buhay. Ang dami niyang mga complaints. Pero ibig sabihin po ba nun na hindi tunay na mananampalataya si Job? Tunay siyang mananampalataya. So nakikita natin mga kapatid, na hindi po kasama ang katiyakan ng pananampalataya para tayo ay patunayan na tunay na mananampalataya. Pwede pong mawala yon. Sabi ni Thomas Brooks, a man may be a true believer and yet want assurance. Kailangan niya ng assurance. Assurance is not of the essence of a Christian. A man may be saved without it. Pwede tayong maligtas ng walang katiyakan sa ating kaligtasan. So tingnan natin ang turo ng katiyakan ng kaligtasan. Ano ba yung katiyakan ng kaligtasan? Una, posibleng magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan. So, mali po yung doktrina ng Roman Catholic Church na wala tayong katiyakan ng kaligtasan. Meron po tayo o posible tayo magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Biblical po yun. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo yung pagkakasabi ni Pablo diyan. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi niya sinabi na pwede lang o kaya maaari lang. Ano sabi ni Pablo? Meron tayong. No? So katiyakan yun mga kapatid. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Romans 8:1. Ngayon nga'y
wala nang kahatulan sa mga nakay Hesus Kristo. Possibility lang po ba yan? Hindi. Ang sinabi niya, kung ikaw ay nakay Kristo, ay wala nang kahatulan na darating sa iyo. 2 Peter 1:10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Okay? So, meron po o posibilidad na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Pangalawa, posibleng mawala ang katiyakan sa kaligtasan. Katulad na banggit ko kanina. Posible po na magkaroon tayo, pwede tayo magkaroon ng katiyakan, pero posible din na mawala yung katiyakan natin sa kaligtasan. Ito yung napakagandang turo ng mga Puritans. Dinistinguish po nila yung assurance of the gospel at saka yung assurance of faith. No? Malaki po ang pagkakaiba ng katiyakan ng kaligtasan versus doon sa katiyakan sa kaligtasan. Ano pong pagkakaiba nun? Yung katiyakan ng kaligtasan na ibinibigay ni Kristo, tiyak po yun, hindi nababago, hindi nawawala yun. Okay? Pero, yung katiyakan natin sa ating kaligtasan, yun ang pwedeng mawala. Nakakita nyo pa yung pagkakaiba. No? So, dating gawi, wala yung TV. So, ito ay assurance. Gospel, yung saving work ni Christ, at saka yung faith. So, ang sinabi ng mga Puritans po, mga kapatid, sabi nila, pagdating po sa assurance ng gospel, yung mabuting balita, yung sa ginawa ni Kristo, yan po ay tunay na katiyakan at hindi nawawala at nababago. Pero, yung assurance ng ating faith doon sa gospel, yan po yung pwedeng mawala. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba. Okay? So, yung ginawa ni Kristo, hindi po nawawala yan, hindi po nagbabago yan. Pero yung ating pananampalataya ay pwedeng manghina o mawala. Yun po yung sinasabi ng mga Puritans. Kaya pangatlo naman, posibleng magkaroon ng maling katiyakan sa kaligtasan. So, tingnan natin, no, katiyakan. Una, pwede kang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Pangalawa, pwedeng mawala yung iyong katiyakan sa kaligtasan. Pangatlo, pwede ka namang magkaroon ng maling katiyakan sa kaligtasan. Tingin mo, ikaw ay ligtas, tiyak ka na ikaw ay ligtas, pero hindi naman pala totoo. Sabi po ng mga Puritans, nagbabala ang mga Puritans sa mga tinatawag na temporary believers. Pag sinabi po nating temporary, nananatili po ba yan? Hindi. Temporary nga, di ba? Pansamantagal, sabi ni Brother Johnny. Tingnan natin yung Mark chapter 4, verse 16 to 17. Malinaw dito yung salita ng Diyos patungkol sa mga pekeng Kristiyano. Mark 4:16 to 17, itong sabi ng talata. Gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap na may galak. Diba? Minsan ganyan ang mga tao. Nakarinig ng salita ng Diyos, wow! Praise the Lord! Nabe-blessed ako sa salita mo. Tinatanggap ko talaga, talagang mananampalataya ako. Susunod na ako sa Panginoon, babaguhin ko na ang buhay ko. Pero sabi sa verse 17 din ninyo, at hindi ito nakaugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang, kaya't nang dumating, alin, kapigatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. Apostatize. Dumating na yung kapigatian, dumating na yung mga problema, dumating na yung mga pag-uusig, kinutsa na sila, ay, believer ka na, ganyan. Ano nangyari sa kanila? Tumalikod sila. So, peke. Temporary lang. Panandalian lang na sinabi nila, oh, mananampalataya na ako. Pero nung dumating na yung problema, tumalikod na sila. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng magandang response at pansamantala pananatili sa loob ng iglesia ay garantiya ng tunay na pananampalataya. Hindi po garantiya yon. No? Kaya nga, isa dun sa tinuturo ko dun sa mga sa homiletics namin, kapag meron nagpapasalamat sa inyo, huwag kayong masyadong matuwa o masayahan. Kasi maaaring nagpasalamat lang sa iyo ngayon yan,
Pero pag dumating na yung problema o kaya nakanti mo na yung kanilang pride o kaya nabangga mo na yung mga hinanghahawakan nila, magbabaliktad na yan. Kapag hindi siya totoo. O, kaya huwag tayong matuwa palagi. Sabi nga na Jeremiah Burroughs, isang Puritan, a hypocrite's light is like a flash of lightning. Sino po nakakita na ng kulog? Kidlat, sorry. Lahat tayo nakakita na, di ba? Ngayon, lalo na pag umuulan, nakikita natin yung mga kidlat. Ang sabi ni Jeremiah, yung hipokrito daw ay parang lightning. Kidlat. Ang ganda ng lightning, di ba? Kaya lang, saglit lang. Saglit lang. Pagkatapos nun, wala na ulit. Wala na ulit. Pero sabi dito, but the light of a true believer is like the light of the sun, which shines more and more unto the perfect day. Kita niyo yung pagkakaiba? Yung liwanag daw ng hipokrito, mabilis, bang! Ipapakita. Wow, masipag niya sa church! Wow! Pero nung nagka-problema na, wala na. Di na dumalo. Napagod na, umalis na. Pero ang tunay daw na mananampalataya, bagamat ngayon, maliit pa lang ang ilaw niya, pero yung ilaw na yon nagpapatuloy. Lumalaki, lumalago, lumalago, lumalago. Kita niyo yung pagkakaiba, mga kapatid? So huwag tayong basta matuwa kapag merong mga tao na nagagalak dahil pwede pong magkaroon ng maling katiyakan sa kanilang kaligtasan. Ngayon tingnan natin yung turo pagdating po sa pagtalikod sa pananampalataya. Una po, yung apostasy, hindi po ito pagkawala ng kaligtasan. Okay? Ang tunay po na kaligtasan ay hindi po nawawala kahit kailan. Ayan po ba doon? Okay? So yung apostasy po ay hindi po ibig sabihin yan na tunay siyang mananampalataya tapos nawala yung kaligtasan niya. Hindi po yun ang tinuturo ng apostasy. Dahil sabi po sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos. Sino? Ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Paano daw magligtas si Kristo? Halfway lang ba siya magligtas? 50-50? 50 yung ligtas niya, tapos 50 yung 50% ng paggawa mo? Ganun ba magligtas si Kristo? Anong sabi? Ligtas niya, lubusan. Okay? So, dahil ipinangako niya yan, kahit sinong tunay na mananampalataya, tunay na hinirang ng Diyos, ay ililigtas niya ng lubusan. Walang tatalikod na tunay na mananampalataya. Okay? Pangalawa, ito ay pagtalikod po sa ipinahayag na pananampalataya. So katulad na nabanggit ko kanina, hindi lahat na nagpapahayag ng pananampalataya ay tunay. Dahil pwede po silang tumalikod. So pag sinabi po nating apostatize, hindi po yun nawawala yung kanyang pagkahirang. Diba? Sa dati nating katuruan, nawawala yung election. Naniniwala pa rin po ba tayo doon? Hindi na, di ba? Kasi election nga, past tense yun. Nababago ba ang past? Hindi, di ba? Kasi past tense nga. So, ang tinutukoy po dito na pagtalikod, yung mga nagpahayag ng pananampalataya ngayon, pero balang araw ay tumalikod. Kinilala natin silang Kristiyano, pero pwede silang lumabas na hindi naman tunay na Kristiyano. Nakaranas sila ng maraming spiritual experiences, pero walang ugat sa kanilang buhay. Tingnan nyo yung Hebreo chapter 6, verse 4 to 6. Tingnan nyo. Matindi ito, mga kapatid. Minsan ayaw basahin ng mga Reform or Calvinist. Pero napakahalaga nito dahil yung mga Puritans, lagi nilang itinuturo din ito. Hebreo chapter 6, verse 46, itong sabi ng talata. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga makapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod ay muling panunumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Yan yung mga kapatid, napakabigat ng sinasabi dito ng Hebreo. May mga tao, pumunta na sa church, naranasan na lahat ng ginagawa sa church, nagbabasa ng Biblia, nakakarinig ng salita ng Diyos, naka-receive ng Lord's Supper,
merong fellowship sa church, pero tumalikod. At sa kanilang pagtalikod, ang hatol sa kanila ng Hebreo, hindi na sila pwedeng panumbalikin sa pagsisisi. Bakit daw? Kasi ipinapako nila sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa ayan. Mabigat ang pananalita ng salita ng Diyos. Dati kasama mo, pero ngayon, sinasalaula na mismo yung Panginoon natin. Kaya nga mga kapatid, ang sabi sa ating, tuloy natin yung ating pag-aaral, ang bawat mananampalataya ay dapat pakinggan ang babala sa pagtalikod. Mabigat yung binasa natin sa Hebreo. Kaya nga bilang mananampalataya, dapat nating pakinggan ang babala sa pagtalikod. Kasi ang tingin ng mga iba dito sa verses na binasa natin, babala lang yan para sa mga hindi tunay na mananampalataya. Hindi po. Yung mga babala na yan, para po sa mga mananampalataya. Tingnan nyo sa Hebreo chapter 3 verse 12. Hebreo chapter 3 verse 12. Ang sabi doon, mga kapatid. Sino yung mga kapatid? Mananampalataya ba? Hindi. So, ina-address ito sa mga mananampalataya. Ang sabi ng Hebreo, mga kapatid, mananampalataya, anong sabi? Mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. So, sinong binibigyan ng babala dito? Mananampalataya. Hebrew chapter 10, verse 26 to 29. Tingnan nyo sabi. Hebrew chapter 10, verse 26 to 29. Angat natin ng konti sa 25. Na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon. Sino po ba ang nagtitipon? Mga mananampalataya. Pero tingnan nyo sa verse 26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. So, sinong tinutukoy dito ni Pablo? Ay ng Hebreo? Mananampalataya. Mananampalataya ka. Tapos sinasadya mong magkasala. Alam mo na ang katotohanan. At ang babala dito, wala nang natitira pang alay para sa kasalanan. Bakit daw? Sabi 27, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tumutupok sa mga kaaway, ang sumusuway sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 23 saksi ay walang awang namamatay, gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umapilpusta sa espiritu ng biyaya. Kita nyo mga kapatid, kung hindi natin binibigyan ng bigat sa atin yung mga ginagawa natin sa loob ng church, kahit yung Lord's Supper dito, yung biyaya ng Diyos, at sinasadya nating magkasala, kahit alam na natin lahat ng mga bagay na yon, ang sabi dito, mas malalang hatol ang darating sa atin. Kung sinasabi mong mananampalataya ka, inapahayag mo si Kristo, nagte-take ka ng Lord's Supper, nagpapatuloy ka sa kasalanan, ang sabi dito, mas malala na hatol lang darating sa iyo. Kasi niyuyurakan mo na yung Diyos mismo. Kaya nga lagi kong paalala pagdating natin sa Lord's Supper, siyasatin natin yung mga sarili natin. Banal na gawain sa banal na araw ng Diyos. Tapos darating tayo na punong-puno ng kasalanan yung mga puso't gawain natin, hindi tayo nagsisisi, sinasadya nating magkasala, habang kinakain mo yon, niyuyurakan mo yung katawan at dugo ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang mga babala laban sa pagtalikod ay bakod at gabay upang ingatan ang tunay na mananampalataya. Kasi kung tunay kang mananampalataya at narinig mo yon, hindi ka magpapakasasa sa kasalanan. Di ba? Pag narinig mo yun, ay, pagyurak pala sa Panginoon yung pagpapatuloy sa kasalanan, binago na ng Diyos ang puso ko, hindi na ako magpapatuloy sa kasalanan.
Nakakuha niyo po yung mga kapatid. So yung mga babala katulad niya nababasa natin, ay ano yan, gabay at pag-iingat bakod. Huwag kang lalagpas dito. Huwag kang lalagpas dito. Okay? Ang sabi nga ni Thomas Watson, if sin be not mortified in the heart, it will eventually break out in open apostasy. Kapag hindi mo pinatay yung kasalanan sa iyong puso, balang araw, tatalikod ka rin. Sabihin, pag inalagaan mo yung kasalanan mo ngayon, tatalikod ka. Tatalikod at tatalikod ka. Kaya nga, napakahalaga din yung turo ng Puritans sa pagpapabanal ng puso. Tingnan na natin sa Bible dito. Binigyang halaga ng mga Puritans ang pangangailangan ng kabanalan ng puso. Hindi lang po ritual. Yung mga ginagawa natin na Christian routines natin na means of grace, yung mga pag-Lord's Supper natin, pagdalo natin, hindi po yan ritual. Sabi nga ni Richard Baxter, take heed of a sleepy, slurring, formal, heartless course of religion. When men grow careless of their hearts, they are near a fall. So, kung tingnan nyo, siyasatin natin mga puso natin mga kapatid. Yung pagsamba ba sa Diyos, pagtulog sa'yo, formalidad na lamang, walang kagalakan sa'yo, nagiging pabaya ka na sa iyong sarili. Ang sabi ni Richard Baxter, kapag ganyan na ang puso mo, habang ginagawa mo yung mga bagay na ito, balang araw tatalikod ka rin. Hindi lang basta ugali, mga kapatid, o maayos na panlabas. Napag-usapan namin ng asawa ko to. Minsan yung mga taong nagtatago ng kasalanan, yung pa yung maraming ginagawa sa loob ng church. Bakit? Anong ginagawa nila? Kasi ganun po yung mga hipokrito tatakpan nila ng mabubuting gawa yung kasamaan ng kanilang puso. Yan ang mga hipokrito. Ngayon yung mga peke. Alam nilang may ginagawa sila na hindi nakikita ng mga tao, kaya tatakpan nila ito ng napakaraming mabuti. Pero mga kapatid, ang paggawa natin ng mabuti ay hindi lang basta paggawa ng mga buti. Kailangan ang puso natin ay may banal na motibo at banal na kalooban. Dapat totoo ang puso natin. Sabi nga ng Kawikaan 21:2, matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. 1 Peter 3:15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Hindi lang Panginoon si Kristo pagdating ng Sunday, kundi pakabanalin nyo bilang Panginoon si Kristo sa inyong mga puso. Sino po bang nagiiwan sa bahay ng kanilang puso? Kaya nyong tanggalin yan? Iwan nyo sa bahay? O, hindi mo na kita kailangan puso, ha? Pupunta muna ako sa church. O kaya iwanan nyo yung puso nyo dito sa church. Sa church, banal ito sa church. O. Tapos pagbalik ko doon, wala na akong puso. Hindi po. Kahit saan tayo pumunta, nandun ang ating puso. Tama po ba? Kaya kung hindi banal si Kristo sa inyong puso, kahit saan kayo pumunta, hindi kayo magiging banal. Pwede kayo magpike dito sa loob ng church, pwede kayo magpike sa inyong mga tahanan, pero pag mag-isa ka na lang, kung hindi banal si Kristo sa iyong puso, doon mo gagawin yung mga kasalanan. Nakukuha niyo po yung punto, mga kapatid. Sabi nga 1 Thessalonians 3:13, patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama. Nasaan po ba ang Diyos at ating Ama? Nandito lang ba sa church? Sa lahat ng dako. At ang sabi dito, upang maging walang kapintasan sa harap ng ating Diyos. Sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, nakasama ang lahat ng kanyang mga banal. Kaya kung nagbabanal-banalang ka lang sa harapan ng maraming tao, pero hindi naman sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos yan. Ang point, mga kapatid, ang banal na puso ang pangunahing lunas sa pagtalikod. Gusto nyo maiwasan ang pagtalikod sa pananampalataya, pabanalin natin ang ating puso. Aplikasyon, una, ang labanan po sa pagpapatuloy ay nasa puso. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, bilang application, kamusta ang puso natin? Kamusta ang puso natin sa Diyos? Malamig na ba tayo sa pagsamba? Punong-puno na ba ng galit
at pait ang ating puso. Kamusta ang puso natin? Sabi ni sa 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kamusta ang puso mo, kapatid? Pangalawa, ang katiyakan sa kaligtasan ay hindi para magpakampante, kundi para tayo ay mag-ingat. 1 John 3:2-3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo ay maging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Hindi ba desire natin makita ang Diyos balang araw? Pag-asa natin yan, na balang, kahit na anong mangyari sa ating buhay, basta makita ko lang ang aking Panginoon. At kung yun ang yung pag-asa, sabi sa verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, ang anong ginagawa? Ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Hindi pwedeng sinasabi mo na may pag-asa ka sa Diyos tapos namumuhay ka sa karumihan. Ang katiyakan sa kaligtasan ay hindi para maging kampante tayo, kundi para mag-ingat tayo bilang mga mananampalataya. Pangatlo, ang pagdidisiplina ang tugon ng iglesia sa pag-apostatize. Sabi po sa 1 John 2:19, sila ay lumabas sa atin, ngunit hindi sila sa atin. Sapagkat kung sila ay kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Kaya hindi ako natatakot na merong umaalis sa loob ng church. Kasi kung umalis sila, ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos, maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ito po isang mark ng isang tunay na iglesia, yung pagdidisiplina. Meron tayong pag-iingat sa pagpasok sa church, di ba? Di ba lahat tayo nahirapan sa interview? Sino bang hindi nahirapan sa interview? Lahat tayo nahirapan sa interview, di ba? Kinakabahan tayo, basang-basa yung mga palad natin. May pag-iingat. Pero may mga nakakapasok pa rin na hindi naman tunay. No? Minsan naloloko yung mga pastor, naloloko yung mga deacon. Ang galing sumagot. Pastor, the union, hypostatic union is Christ is God and man. In English pa. Pero pumasok siyang hindi tunay, kaya nung tumalikod na, anong gagawin ng church? Ay, hayaan muna natin, halikan muna natin yung paa niya para manumbalik siya. Hindi po. Disiplina ang tugon ng church kapag merong tumatalikod. Kapag merong, ang tugon ng church ay ang kahandaan sa pagdidisiplina sa namumuhay sa kasalanan. Kung gusto niyang mamuhay sa kasalanan, pinapakawalan natin siya. Romans chapter 1, di ba? Hindi nila kinilala ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos? Hinalikan muna sila. Hinayaan sila ng Diyos. Kaya ang pagpapabaya po sa church discipline ay nagproproduce ng mga maling o mga taong may maling katiyakan sa kaligtasan. Kung hindi natin ginagawa yung church discipline, mapupuno yung church natin ng mga taong tingin nila ligtas sila pero hindi naman. Kaya dapat maging handa tayo, gawin natin yung mga church discipline para mapanatili yung kabanalan sa loob ng iglesia. Hindi po pwede na meron tayong kasama na namumuhay na malayo sa kabanalan. Dahil ang kabanalan, ang bunga ng pagkilos ng Diyos. Kaya kung walang kabanalan sa loob ng church na ito, hindi po pwedeng tawagin na church tayo. Sabi sa Hebreo pa rin, di ba? No one will see walang makakakilala sa Diyos maliban sa kabanalan. So, mga kapatid, bago natin tignan yung mga katabi natin, tingnan muna natin yung ating mga puso. Ikaw ba may kabanalan?
Nakikita ba sa iyong buhay ang kabanalan? Lumalago ka ba sa kabanalan? Dahil kung hindi, ang panawagan ko sa iyo, magsisi. Magsisi ka at ang Diyos ang maglilinis at magbibigay sa iyo ng tunay na kabanalan. Hindi ko sinasabing umalis ka na dito. Magsisi ka. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, tunay po Panginoon, salamat sa mga taong ginamit ninyo na nauna sa amin, na hindi naging kampante sa kanilang kalagayan bilang mga mananampalataya, kundi tinignan nila ang inyong mga salita, hinanap ang mga babala upang sa ganon mabakuran ang kanilang pagkilos. Dahil alam po namin, Panginoon, ang laman namin ay lumalaban sa paggawa ng Espiritu. Kaya't salamat po sa inyong mga salita na patuloy na tumatawag sa amin na huwag kaming lumampas sa kung ano ang mga itinalaga mo. Tulungan niyo po ang iglesyang ito na lumago sa kabanalan, Panginoon. Upang sa ganun wala po ang mahulog sa kasalanan ng apostasiya, tumalikod sa pananampalatayang aming kinagagalak ngayon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mamuhay na magbibigay ng luwalhati sa inyong pangalan. Salamat din po sa mga taong mga hindi pa mananampalataya sa aming kalagitnaan. Nawa po, Panginoon, kumilos din po kayo sa kanilang mga puso. Hindi po sila matuwa lang sa mga naririnig nila, kundi tunay na mabago ang kanilang puso, Panginoon. Bagamat hindi sila manatili sa iglesyang ito, maaring sa ibang iglesia sila mamuhay o mapabilang. Ang mahalaga, Panginoon, ay kilala ka nila at kilala mo rin po sila. Kaya dalangin namin, Panginoon, maging totoo po nawa ang kanilang kaligtasan upang sa ganun magkaroon din sila ng tunay na katiyakan at tunay na kagalakan, tunay na pag-asa sa kanilang buhay. Muli, Ama, salamat po sa inyong biyaya. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Dito po nagtatapos ang ating Sunday